Heto na po, opo, heto na nga ang ikatlong bahagi ng ating Mais Vlog The Series. Naipakita ko na sa inyo sa part 1 and part 2 ang pag-aararo at pagtatanim ng mais. Kaya ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ang wala. Ano pa inaantay nyo dyan? Charot. Pag-aabono at pagpapatubig naman na tayo ngayon. Unahin ko munang ipakita sa inyo yung pag-aabono. Kasi ito naman talaga yung inuuna. Kailangan papatubigan mo muna bago mo abonuhan. Di kumukutup-kutup tayo sa limod pitok. After 3 to 5 days, tutubo na yung mga itinanim na mais. Basta tama yung pagkakapunla mo at hindi umulan pagkatanim mo. Kasi hindi pwedeng mababad sa tubig ang mga binhi ng mais. Mabubulok. Tapos, pwede na siyang abonuhan after 10 days. Or kapag hindi ka na busy, ganun. Itong inaabonohan ni tatay, ito yung una naming pananim. Mababa pa siya, kaya ginamitan ni tatay ng torotot ni Aubrey Miles para mas matipid at mas effective. Yan yung tinatawag naming insegkal. Binabaon talaga sa ilalim ng lupa yung mga abono. Bali, purong urea yung gamit niya dyan, hindi niya na hinaluan. Kasi hindi naman kalakihan tong lupain na ito. Napaka-effective kasi ng urea na abono, kaso nga lang mahal. Hindi ko na siya dyan tinulungan kasi kaya naman niya yan. Ibang araw naman na ito at ibang lupain. Dito sa may Feliz Navidad. Tumulong na ako dito kasi naawa man ako sa kanya. Yung way ng pag-aabono ni tatay, ganun pa rin. Ginagamitan niya ng torotot ni Aubrey Miles. Kasi nga, maliliit pa tong mga mais. Ako naman, di na ako gumamit kasi hindi pa ako masyadong marunong, di ba? Baka lalo pa akong matagalan. Kaya itong ginagawa ko ngayon ay tinatawag naming impulag. Oo, kasi ilalaglag mo lang naman siya doon sa mga puno ng mais. Maliliit pa ang mga ito, kaya kunti lang dapat ang iabono. Sa isang dakot mo ng abono, dapat umabot yan sa 8 hanggang 10 puno ng mais. Bawal malagyan ang dahon kasi mamamatay. Masakit to sa balakang B at sobrang nakakapagod talaga. Pagkatapos nitong maabonohan, agad-agad pinatubigan din para maabsorb na yung mga nutrients. Pero di ko na pinakita para di tayo malito. Sa pag-aabono muna kasi tayo nakafocus. O, okay na yan. Nagawan ko na kasi ng content to nung binigyan ako ng payong, diba? Sinama ko lang yung ibang clip dito para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Kain na muna tayo ng merienda kasama si tatay ko dito sa may silong ng mangga bago mag-proceed sa ibang araw. Panibagong araw, panibagong buhay. Ito na po yung pangalawa at the same time panghuling beses na rin na pag-aabono namin ng mais. 2 beses kasi namin inaabonuhan ang mais. Ewan ko lang sa iba. Bali dito hindi na purong urea yung ginamit kasi konti na lang yung natira. Hinaluan na siya ng triple. Mas mura kasi. Yung presyo ng isang sakong urea katumbas na ng 2 sakong triple. Diyos ko. Ang mahal pala ng nitrogen. Ano? Ayan na yung mga mais, matataas na. Hindi na po dyan applicable na gamitin yung torotot ni Aubrey Miles. Mahihirapan ka at may tendency pa na mabali yung mga puno ng mais kasi malalago na yung mga dahon nila. Masasagi mo na. Nakakapagod pa rin ito pero hindi na siya masyadong masakit sa balakang kasi dito hindi ka na masyadong yuyuko kapag naglalaglag ng abono. Hindi na kasi sila ganun ka-sensitive ngayon. Minsan nga iniitsa-itsa ko na lang yung mga abono doon sa puno nila. Maksaya nga lang to sa abono kasi nga malalaki na sila so kailangan nila ng maraming lagay. Kung noong maliliit pa sila, ang isang dakot mo ay kailangan mong malagyan ang 8 hanggang 10 na puno ng mais. Dito naman, ang isang dakot kailangan mo lamang siyang pagkasyahin sa 4 hanggang 5 na puno ng mais. Yes, ganon. Kailangan talaga maramihan na yung lagay dito. B, lalo't huling abono na rin nila ito na matitikman. Wala nang kasunod hanggang ma-harvest sila. Ganon yon. O, tignan nyo yung kamay ko. O, dilaan ko kaya. Minsan nag-overtime kami, inaabot ng gabi sa pag-abono, ganun. Lalo na kapag tuyong-tuyo na yung lupa, kaya kailangan tapusin agad para mapatubigan na. Katulad nito, di ba sobrang dilim na, nasa bukid pa kami. Katatapos lang namin dyan mag-abono, pauwi pa lang. Ngayon, proceed naman na tayo sa pagpapatubig ng mais. Noong unang panahon, sa may ilog pa kami kumukuha ng tubig. Doon namin nilalagay yung makina tsaka water pump. Matagal i-set up yon, tapos nangangailangan din yun ng maraming hose. Like Tony Gonzaga, Bianca Gonzalez, ganun. Host ng PBB. Host as in tubo. Kasi tatawid mo pa sa kalsada tapos ang layo nung lalakbayin ng tubig. Kaya nung na-discover namin na pwede palang kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa, dito rin mismo sa bukid na pinagtataniman ng mais, abay, nagpapalpal na kami agad ng tubo. Parang ganyan sa nakikita ninyo. Para di na mapalayo pa, diba? Bale, tito ko yung nagpapagawa niyan sa may tabi ng maisan niya. Diba? Kung di pa namin na-discover na pwede pala yung ganito, no? Charot. Siyempre alam namin na may tubig sa ilalim ng lupa. Hindi lang namin to ginagawa noong unang panahon kasi magastos, be. Magbabayad ka pa ng mga taong gagawa, bibili ka pa ng mga materyales, ganon. Pero napaka-convenient naman ito. Hindi siya hassle dahil katabi lang ng maisan mo yung patubig. Nangialam ako dito kahit hindi man ako marunong. For the content ba, bakit?
Bale, kailangan kasing buhusan ng tubig yung gripo na nagpapump ng tubig papunta dun sa tubo na pambutas nila para lumalim na siya ng lumalim. Ayan, sa pagmamarunong ko, binitawan ko yung timba sa pinakailalim. Nahirapan tuloy nilang kunin. Kapag sa tingin nila sapat na yung nahukay nilang lalim, huhugutin na nila ngayon yung tubo na ginamit pambutas. Paunti-unti yung paghugot nila, tapos tinatanggal yung pagkakadugtong. Kaya kailangan hindi pwedeng mabitawan yan ni Uncle Ali. Dahil kapag nalupusan niya yan, malalaglag yan sa pinakailalim ng mundo. Tatagos sa kabila, hindi na makukuha kahit kailan. Nang mahugot na nila, ngayon ay ipapalpal naman na nila yung tubo. Ayan bali dalawa yan. Pero isa pa lang yung nagagawa nilang butas. Pag gusto mo kasing mas malakas yung buga ng iyong patubig, kailangan dalawahin or tatluhin yung tubong ibabaon. Alam nyo, natuwa talaga ako dito habang nanunood nung ipapasok na nila yung tubo doon sa butas. Ganyan siya pala may kailangang hahawak doon sa dulo, tapos ibubuntok niya ng malakas sa itaas. Tapos dire-diretso na yan sa ilalim. Mas maganda sana kapag nakasakay ako doon sa may dulo, no? Para mabilis yung pagbulusok niya pa ibaba. Grabe, ang haba ng tubo na yun, pero kinaya niya. Sobrang lalim talaga ng mundo natin, no? Ngayon, tetestingin na muna nila yan. Kakabitan nila ng makina ng patubig. Saka papaandarin para mapump na yung tubig sa ilalim. Makilot pa yung lalabas na tubig sa umpisa, puro buhangin kasi yan. Pero mayat maya, lilinaw din yan. Tapos kapag malinaw na, titikman nila yung tubig. Kung maalat ba o hindi. Hindi kasi pwedeng maalat, B, kasi tataas yung acidity ng lupa. Pag maalat yan, lalaliman pa nila. Ganon yon. May isa pa silang tubong ipapalpal, pero umalis na ako. Iniwan ko na sila, bahala na sila sa mga buhay nila. Panibagong araw ulit. At ito naman na ang simula ng pagpapatubig sa maisan ng kapatid ko. Ayun sila nakakuliglig sila ngayon kasi may dala-dala silang mga tubo at makina. Pagkatapos ma-set up ni tatay ko yung Paranom, inabutan ko na siya ng krudo. Madali lang magpatubig guys, matagal lang yung pag-set up ng makina at mga tubo. Pero kapag na-set up mo naman na yan, petiks-petiks ka na lang. At ayan, pinaandar na niya ang makina. Ganun pala yun, hinihila. No? Akala ko gagamitan rin ng makinita. Hindi na ako masyadong nakapag-video dito kasi seryosohan na yung mga pangyayari. Kaya dito na lamang po ako nakapag-video nung kumakain kami ng lunch para hindi ako matalakan. Adobong paa ng manok na may balat pa yung ulam namin. Kaya para siyang may lupos. Hindi ko siya masyadong bet, kaya naghiwa na lang ako ng mangga na napulot ko doon sa nadaanan kong manggahan kanina habang papunta dito. Sakto, may dala naman akong bagoong alamang. Expected ko na kasi na may malalaglag na mangga doon sa dinadaanan ko. Kaya ayan, ang sarap tuloy ng kain ko. O siya, sige na, back to work. Panibagong araw, panibagong buhay ulit. At ayan, walang tigil na naman ang makina ng patubig. Para po kasi sa inyong kaalaman, every 10 days pinapatubigan ang mais. Except na lang kapag umulan kasi magpo-postpone ka. Ito pala ulit yung Korea na sinasabi ko. Ayan yung purpose niya sa malapitan. Bale, itong pinagkukuhanan pala ng patubig ng kapatid ko, 3 tubo po ito na ibinaon nila. Kaya sobrang lakas nung buga niya talaga. Parang puputok na yung mga tubo ba? Ipapakita ko sana sa inyo ng close-up yung 3 pinagbaunan ng tubo. Kaso, natabunan na ng lupa at mga damo. Isa lang talaga to noon. Kaso habang tumatagal kasi, humihina yung tubig na nakukuha. Kaya kailangan magpapalpal ulit ng bago. O di kaya dagdagan ganon. Kaya ayan, naging 3 siya. Hindi masyadong busy ngayon. Kaya nakapag-video ako habang nagpapatubig. Gaya ng sabi ko, ito ang pinakamadaling step sa pagtatanim ng mais. Basta na i-set up mo na yung makina at yung mga tubo. Tapos umaandar na yung tubig. Paglipat-lipat na lang ng hose yung gagawin mo. Para ka lang din nagdidilig ng halaman. Syempre, didiligan mo kung alin yung tuyo. Alangan diligan mo yung basa na. Dudugtungan mo yung hose, depende sa kung gaano kalayo yung papatubigan mo na area. Kaya iba't iba din yung size ng mga tubo. May maiksi, may mahaba, may baluktot. Dugtong-dugtong lang yan ng hose B. Syempre, uunahin mong patubigan yung bandang dulo para di mo nabalikan. Ingat lang sa paghila ng hose, pati sa pagbuhat, baka matamaan yung tangkay ng mais. Mababali. Pag na-set up mo na sa tamang lugar, hahayaan mo na muna yan. So, may time ka pa para magpahinga. At kung sa tingin mo nadiligan naman na ng sapat, di tanggalin mo na yung tubo. Tapos ilipat mo ulit kung saan pa may tuyo. Ganun lang. Ang dali-dali, B. Actually, nakaka-enjoy siya. Ang mahigpit na kalaban mo nga lang dito, B, yung mga langgam sa pilapil. Diyos ko. Mahilig kasi sila mamahay sa mga pilapil kasi yun yung hindi madalas natutubigan. So, kapag natapakan mo yung bahay nila tapos nakagat ka, at sakto may bit-bit ka na tubo, B, Diyos ko, titiisin mo talaga hanggang sa dahan-dahan mong maibaba yung tubo.
Hindi mo kasi basta-basta maibabagsak yung tubong bit-bit mo, B, para kamutin yung kagat ng langgam. Kasi matatamaan yung mga mais, mababali. Gaya ng sabi ko kanina, every 10 days ang pagpapatubig ng mais. So tuloy-tuloy lang po itong ganitong gawain hanggang March. Ito na lang naman na yung gagawin kasi tapos naman ng mag-abono. Nag-i-spray sila ng mais kapag maraming mga sirang dahon dahil sa mga insekto. Pero bihira lang naman yung may mga ganong pangyayari dito. Tapos nag-i-spray din sila ng para sa damo kapag maraming tumutubo after mapatubigan. Pero isang beses lang naman ginagawa yung pag-spray ng damo. So dito na po natatapos ang ating pagtatanim ng mais, the series. Abangan nyo na lang yung susunod na series nito tungkol naman sa pagha-harvest. Pero sa katapusan pa yun ng March hanggang April. Update lang dito sa pinakauna naming tanim. Ang tatangkad na nila guys at may mga sabunanay na at mga buhok-buhok na blondie. Are those bulldogs? Oh my goodness. Bali ito po yung mauunang i-harvest sa kanilang lahat. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy and knowledgeable about the pagtatanim ng mais.